Mga kababayan ng sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is July 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Philippine Airlines sa may NAIA Cargo Terminal Andros Avenue, Barangay 191 Pasay, at dadalhin po natin yan sa may Chino Roses Avenue sa may Magallanes, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Maraming salamat, Marlene Pajeros. Tuloy na ho tayo at kanina ho ay inaalam natin, di ba, yung ginagawang investigasyon ng PNP dyan sa, di ba, sa Cavite. Ngayon, makakausap pa natin isang public health expert, parasitologist, former DOH Undersecretary ito. Complain itong bata, yung grade 4 student, na namatay matapos baka-administer nitong di ba, yung deworming activity dyan sa eskwelahan nila sa Cavite. Makakausap natin via Zoom si Dr. Vicente Belisario Jr. Doc, good morning o. Si Danny Buenapeo sa programa Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny, at sa mga nanonood na kikinig sa inyong programa. Okay, maraming salamat. Ako medyo talaga kong mabigat sa dibdib po itong nangyari, no, sa bata nito si Rex Mission na namatay after makakuha nitong deworming activity. Kayo bilang isang public health expert, no, at alam niyo itong deworming activity na to, talaga naman taon-taon sinasabuhay sa mga paralan. Anong patingin niyo ang nag-trigger? Bakit ito nagsuka, nahilo, at the day after namatay? Thank you, Sir Danny. Mabilis na mabilis. 2006 pa ang programa ng DOH na ito na nagpuporga po talaga sa mga bata. Edad 1 to 19 years old. So makatuwid, 20 taon na po natin ginagawa ito. Naging masigasig po tayo noong 2016, 10 years ago. Nag-tie up na po ang Department of Health at saka Department of Education na ang deworming ay ipasok na sa mga schools. Kasi po, ang mga schools yung isa sa pinakamataas na apektado ng mga worms. Ang mga worms po ay hindi dapat pinamaliit. Kung may sakit ng tiyan, sarili ng malnutrition. Tayo po ay na-perform sa stunting sa Southeast Asia, mga pantag na mga bata. Mahina ang performance sa school. So talagang mahalaga po na masukpo ang mga bulating ito na nanggagaling sa lupa saan kontaminado po ang human and animal waste. So talagang salit-salita isang glucose, polycose. Pabalik-balik po ang mga bulating ito na kailangan tinitiwar ng ating mga bata every January, July. So ang
Pero tagal na di pa rin nagagawa. Oo nga. Oh. Ilang Pero at least kay ano? Duterte yan eh. Ha? Wala pa kay Duterte yan. Oo. Pero mataas na rin ha. Ano nga lang? Mas na lang ata ang ginagawa na ngayon. Hmm. Yung loob, okay na. Siguro mga 2030 pa. Magbaba pa niyan. Wala, kahit na ano, hindi pa rin matatapos palagay ko. Kahit pagbaba niya. Yung conduit din. Dalawang ano lang ata, dalawang building. Dalawang building. Malawak kasi yung paligid mo. Siguro kapag nag-operate na yan, isusunod nila mag-ooperation dito. Ito palalaman rin nila to. Kawawa tong mga magsasagasaan talaga dito. Oh, tanggalin yun. Sigurado yan. Kasi Senate yan eh. Oh, mga squatter lang to eh. Oh. Sigurado yan. Dikit lang to sa pader ng ano. Wala ko pinangalo sa makapagaluan nila. Ganda nga dun eh. Ganda na nga ang pwesto nila dun. Hindi talaga magta-traffic dun eh. Lipat pa. Gusto pa nila sa matao. Eh, ayaw nila doon kasi ng ano yata, nangungupahan sa GSIS. Eh, kahit parehas lang naman ang gobyerno yan. Oh, gobyerno pa rin naman yun. Di, kung gusto nila di ano, bilhin nila sa GSIS yung kalahati no, doon na napatayuan. Ang lawak-lawak naman nun. So, syempre, yan ang ano. Sila yung mambabatas eh. Ang laki to. Oo. Pero palagay ko, palalawakin nila tong kasadang ito. At palagay ko, magkakaroon ng daanan to diyan. Gagawan nila yan diyan. Magbubutas diyan sa may ano. Diyan sa Marino, Osmeña. Osmeña. Oh, palagay ko lang. Yan ang susunod nila diyan sigurado. Kasi kung ay naman namang mga papasok ang mga senador eh, ganito ka traffic. Awi talaga yan. Mga VIP pa naman. Oo. Maaga pa lang dito, traffic na. Ito, isa din yan. Nakakadagdag. Sigurado kay Claire to. Pag nag-operate na. Bakod to ng ano eh. Ng training center ng ano. Army. Dapat wala talagang tao dito. Ah! Talagang paalisin pala talaga itong mga to. Pagka ano Sila na. makatitulo dyan. Ayun, bakod yun ng ano eh. Oo nga. Bakod yun ng ano eh. AP. Oo nga. Training ano eh. So talagang ano talaga. Paalisin talaga sila dyan. Kaso yung tapat nila, yung backside. Yung tagig. Ayun o, basurahan yan. Ito? Oo. Ewan ko lang anong gagawin dyan. Grabe pala, may bridge pala kasi sa taas. May Gan- tungan pala sa Pero ganda no? Ganda yan. Pagka, apat na building ata. pagka natapos talaga yan. Ganda yan. Pero ba't parang luma na to eh. Di pa nag-ooperate no? Tagal na nga yan eh. Yun ang unang-una yung nasa buwan na yan. Di pa nag-ooperate eh. Luma na. Naiipit sa ano, naiipit ang budget. Yun yung may bahay-bahay naman dito yan. Pasukan yan ng mga basura. Pero ang ganda no? Ang laki nitong Senate na to. Kung pag Parang apat natapos na to. building ata yan. Kala ko dalawa.
Meron mo pala sa likod niya. At susuri sa 2027 National Expenditure Program, nagpapatuloy ayon kay Secretary Ralph Recto. Baka binabalak nilang ano, kapag ka senador, may kanya-kanya na rin silang ano diyan. Sariling kwarto. Parang hotel. Oo, pinaka-hotel nila. Pag ayaw na nilang umuwi, pwede na sila diyan. Stay in. Oo. Pare nga, ganyan siguro plano nila. Parang casino style lang nila eh. Oo. Nailatag ng maayos. Alam mo yung mga casino dyan sa Pasay, ganyan ang mga itsura niyan eh. Paglalaglag na dalawang testigo ang posisyon ayon kay Attorney Mel Santa Maria. Constitutional law expert pinaalala na hindi kasong kriminal o sipil, kundi petreya. Lawak nito, pati parking yan. Lawak. Kasi pagka binuksan na to, malawak yan. Pag naayos na itong mga to. Nadepensa ng panig ni Vice Presidente Sara Duterte, mayroong limitasyon ayon sa dekano ng College of Law ng Lyceum of the Philippines. Rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas nitong Hunyo batay sa survey ng Social Weather Station. David Partner ng American Marine Biologist na pinatay sa Negros Oriental na itinuturing na person of interest ng pulisya. Bilang na napakulat na nasawi sa epekto ng habagat na pinaigting ng Bagyo Sintay, umakyat pa sa 26 ayon sa NDRRMC. 200 miyembro ng Philippine Air Force lalahok sa exercise Six Black 2026 sa Australia. At ang lalaki na nanaksak at nakapatay sa isang motorcycle taxi rider arestado sa Caloocan City. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Alas 11:34 ng umaga, labanan ng fake news. Dapat totoo. At ngayon, sa detalye ng mga balita, inilipat na si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail Mail Dormitory sa Payatas, Quezon City. Ito'y matapos ipag-utos sa mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nadalhin ang senador sa naturang pihitan. Napagdinig sa Sandigan Bayan ngayong araw, marami si UP Philippine General Hospital, Director Dr. Gerardo Legazpi, para sabihin ang naging resulta ng medical examination ng senador. Batay umano sa pagsusuri ng 5 espesyalista. Mabas na normal na ang lagay ni Marcoleta at nagkakasundo silang wala ng dahilan para manatili pa ang senador sa ospital. Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology na kaya nilang tutukan at bantayan ng mga medical na pangailangan ng senador. Pinasahan na ng sakdal sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, sina Dati Congressman Mike Defensor at dalawang iba pang kapwa-akusado sa kasong pandarambo ni Senador Rodante Marcoleta. Non-guilty plea ang hinihain ni Defensor at ng dalawang negosyante, sina Joseph Espiritu at Ernesto Del Piray. Kasunod nito itinakda ang pre-trial sa August 10, 2026. Nagain naman si Piray ng motion to bail para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Habang hindi na naghain ng motion sina Defensor at Espiritu dahil naisa nilang masimulan ang paglilitis sa kasong plunder. Samantala, kailangan munang ma-resolba ang mga nakabibing motion ni Marcoleta bago siya maisalang sa pagpasok ng ospital. Marami pang balak iharap ng testigo at prosekusyon sa muli pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Ferdinand Martin Fuentes at sa muli inciting na sedition o pag-udyok ng salsa laban sa gobyerno. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson, Attorney Reginald Tongol, hindi si NBI Director Melvin Matibag ang magiging huling testigo ng prosekusyon batay sa pre-trial briefing na bilang anya sa iaharap ang isang miyembro ng pamilya na biktima ng umano'y mga pagbabanta ng Vice President. Isang saykay at least na hindi pa pinangalanan, ilang journalist ang dating sheriff ng isang korte at isang korte sa Davao City at isang kinatawan ng firearms and explosives sa office ng Philippine National Police. Ayon kay Attorney Tonggol, 11 trial days ang niling ng prosecution para sa pagharap ng mga testigo at ebidensya para sa pang-apat sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Makababawas na rito pa siya ng prosecution na hindi na iharap ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Doneca Lopez at si Captain Melina Bello na Executive Director naman ng Legislative Security Bureau ng Kamara. Nailatag na maayos ng House Prosecution Team sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo para sa ika-4 na
Ito ang sinabi ni Attorney Mel Santamaria, dating Dean ng Institute of Law ng Far Eastern University at Profesor ng School of Law sa Ateneo de Manila University, sa pagharap umano sina NBI Regional Director at dating epe ng NBI Cybercrime Division, Attorney Jeremy Lotok at NBI Senior Agent John Mark Caligo sa impeachment trial, idinetalye ng maayos kung paano na-preserve, nakuha at nakumpara ang video. Nakita nila kaya ni Roque, gamit sila ng request sa Meta sa Facebook. Reserve. Pangalawa, correct. Una sila ng snippet. Natinuan na nila yun, yung yun, at compare na nila. Comparison. Yung comparison, sabi nga ni Galino, di ba tinignan niya manual para nagkukumay mo sa visual. Para alam niya, tama. Dito kumuha rin umano ng NBI ng hash value o digital fingerprint ng video saka dinala sa korte. Grabe talaga, grabe. At digital fingerprint nung ginawa nila na kumalong lang ang isang picture doon. Sabi lang hash value sa pamamagitan ng open broadcasting. Open broadcasting system. At pagkatapos pinadala nila sa korte, yung USB. Samantala, naniniwala rin sa Santa Maria na maganda ang naging desisyon ng prosekusyon na ilatan o iladlak ang dalawang testigo na sina UAPG staff, Attorney Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Benigda Bello. Tama naman talaga yun. So it was wise. So I think it was wise because siguro sa bandang huli naisip nila magdala kasi baka loyal masyado ito. To the point na sinungaling at tawagin na all. Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Kaya sabi nila huwag na tayo magsabi na. Santa Maria at dating Dean ng Institute of Law ng Far Eastern University at Sa may Professor Arsing, ng School of Law diba? sa Ateneo de Manila University. Naniniwala naman ang isang law expert na dapat buksan ang kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record. Si Vice President Sara Duterte ay kay Attorney Mel Santamaria, dating Dean ng Institute of Law ng Far Eastern University at Professor ng School of Law sa Ateneo de Manila University. Napaka-material sa sakit ng pagbubukas ng PIR. Ingat God bless. Napaka-material sa sakit. Na pagpapalagay ang batas na kung ang isang bayan ay napakalaki ng pag-aari na hindi ito sa kanyang pinagkita. Kasi ang evidensya yan. Samantala, sinabi ni Santa Maria na kaya pa rin na pagpapatunayan ng konstitusyon na akusasyon na unexplained wealth at misdeclaration sa SARN ng Vice Presidente kahit hindi mabuksan ang kahon ng BIR. Nabagas natin ang isang presumption kung ang pag-aari ng isang lingkod bayan ay napakalaki at hindi angkop sa kanyang kinikita bilang lingkod bayan o anumang source of legal income, ipagkukunin ng batas muna, may mapasok na iyon ay nakaw yaman. Ang burden of evidence lang nagsishift sa kapila. So, mapatunayan mo lang, ito ang salin mo, ito yung nakalagay sa abla, ito yung mga galaw ng pera, bakit kumabot ng 6 million ng galaw ng pera? Ang Trinity Attorney Mel Santa Maria, dating Dean ng Institute of Law ng Far Eastern University at Professor ng School of Law sa Ateneo de Manila University. Ito ang Super Balita sa Tanghali. Huawei na pag-aral ng depensa na mailabas ang mga tax o bank records ni Vice President Sara Duterte, i-question ng isang lidera ng Kamara. Si Isabel Danyo umali sa detalye. Ida, Binaba ni House Deputy Speaker at sa Union Representative Paulo Ortega Gisses ang patuloy na pagharang ng defense team ni Vice President Sara Duterte na mabuksan ang tax at bank records sa pangalawang Pangulo at kanyang mister na si Atty. Manasseh Santio. Ito'y sa harap ng gagawin oral argument sa Senate Impeachment Court mamaya. Kapre ng hirit ng House Prosecution Team na mapagsusina at mabuksan ang mga record na mag-asawang Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC of Internal Revenue o PIR. O si Ortega kung walang itinatago, bakit na po ito pipigilan ang pagkalasan ng tax record? Hindi pa ito usapin ng SOC ang dapat mga makita ng impeachment court ang mga dokumentong maaaring makatulong sa paghahanap ng katotohanan. Ayon pa kay Ortega, hayaan na ang ebidensya mismo ang magsalita. Sa ulit na ni Ortega ng impeachment ay hindi para protektahan ang mga dokumento, kundi para protektahan ang tiwala ng taong bayan sa mga opisyal ng pamahalaan. Ako si
Jen, sa radyo, DCWB, Balitang Totoo. Nagulap talaga sa proseso ng pre-trial sa impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte. Yan naman ang obserbasyon ng constitutional law expert si Atty. Domingo Cayosa dahil kung saan-saan na umabot ang mga katanungan at pag-assess ng ebidensya. Para kay Atty. Cayosa, kung malinaw naman ang ibang kaganapan, hindi na ito dapat masyadong pinagtatalunan. Hindi rin anya nagawa ng impeachment court na pagkaisahin ang magkabilang panig sa fact o katotohanan na hindi na dapat pinag-aawayan. Mukhang nagkulang mo rin po yung dahil natin masyado lang ang nangyari sa loob na ginawa din ng investigation. Kaya kinatalo kasi nagkulang kasi yung mga nasabi na public pinag-aawa din ng nasabi at kung daw din ang naman na nangyari na so hindi mo nagawa ng pag-sabihin yung magkabilang panig sa mga kaso na pre-office at hindi na dapat pinag-aawayan. Naalala rin ni Atty. Cayosa na hindi kasong kriminal o sibil ang dinidinig sa impeachment kundi betrayal of public trust. Hindi mo naman Pam, sabi niyo. great threat andyan Pam is Amorsolo. Pam Amorsolo. issue. Kasi halimbawa yung mga aktibat sa labas na pawin yan. So, when ginawa na then that amount to betrayal of that. Ni Atty. Domingo Cayosa, constitutional law expert. Mayroong limitasyon ang freedom of speech o freedom of expression. Yan ang reaksyon ni Atty. Maria Soledad Deriquito Mawis, Dean ng College of Law ng Lyceum of the Philippines. Papahayag ng panig ng depensa na saklaw ng karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbabansang ginawa laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang karapatan mo yan ay karapatan na papalungkot sa ating salita. Malaya ko tayo makapagpahayag ng ating idea, malaya ko tayo makapulad mo, walang kumiwas na gobyerno gusto natin sumunod yan. Okay? Yan po, protektado mo ng ating constitution. Pero hindi dahil kasagyaan ay constitutional right. Yan pa rin is subject to limitation. Kahit sa sabihin malawak ang karapatan natin, hindi ko ito absolute. Obserbahan din ni Atty. Deriquito Mawis na hindi naman kinadepensa ang video ng Vice Presidente. Inaano ko mo siya, teka muna, yan hindi mo pinay na ginawa niya. Wala ko akong nagsisan. Maliyo, nagawa ko parang ang pagpinanunod mo niya siya, ang nagpusan, ang constitution, alam meron talagang paulit-ulit ang ginagawa sa kapatuhan ng defense. Kaya naman sinasabi ng defense, pinasyon lang meron, yan ay hindi dapat para pag-ground. Samantala, sinabi ni Atty. Deriquito Mawis harap sa impeachment court ang hostile witness na si Office of the Vice President Chief of Staff, Atty. Zuleika Lopez. Go inside na. Dili. What did you tell the teacher? You tell everything that you tell me everything. Oh, may magkajikin. Ha? Pedzing. Pedzing, pedzing. Ma'am Aubrey, ano po? Did you eat your food? Doon pa rin tayo lalabas, no ma'am? Nag-iwan po kayo ng ano, no? Hindi po. Ay, hindi po kayo nag-iwan ng... Oo. Pwede po, hindi ko alam kung pwede kang lumabas dito sa Pasay Road. Doon na lang siguro. Baka, Hindi ko din po sigurado kung... o baka hanapan din eh. Dito na lang siguro. Okay. Makikita o mahigpitan niya ang hini ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat may mga programa lamang na higit sa pakikinabangan ng mamayan ang paglalaanan ng kukulang budget na hindi patuloy magkano. Kahit ng Pangulo na masigurong tukuma kung maisinusunod ang programa ng pamahalaan ang mga nakalatag na plano proyekto na inasama sa pagsusulat ng pambansang budget. I-present
Nagpapautang si DBM Secretary Kim De Leon ang nilalaman ng 2027 National Expenditure Program noong ika-7 ng Hulyo sa Cabinet meeting at inaprubahan ng Pangulo nitong nakaraang Biyernes. Sabi muna Malacanang na ihayag kung magkano ang inaprubahan pa po ang halagaan, detalye ng NEP at sinabing hintayin na lamang ang anunsyo ng Pangulo. Samantala, kontento ang 38% ng mga Pilipino sa performance o trabaho ni si Pangulong Bongbong Marcos. Ating dating gawang survey ng Social Weather Station o SWS mula June 20 hanggang June 29. Mas mataas yan kumpara sa 33% na naitala noong Marso. Samantala, 45 o 45% naman ang nasabing hindi sila kontento sa kanyang performance na mas mababa sa naitalang 49% noong Marso, habang 17% naman ang undecided. Ayon sa SWS na itala sa negative 7, ang net satisfaction rating na may tuturing na neutral. Mas mataas pa ito ng 8 puntos mula naman sa naitala noong Marso na negative 15 na may tuturing namang 1,200 ang tinanong sa survey na may margin of error na plus minus 3. Suportado ng Department of Energy ay tatagaw investigasyon ng Senado sa mga reklamong may kinalaman sa umano'y taapi na taas ng tingin sa kuryente. Ay kay Energy Secretary Sharon Garin, makatutulong ang investigasyon upang matiyak na sumusunod ang mga